Miss Johnson, may bisita ka. Tawag sa kanya ng isang gwardya. May nakasunod dito ang dalawang pulis na pumasok sa selda niya at pinusasan siya. Tumayo siya at sumunod sa mga ito patungo sa isang kwarto kung saan tumatanggap ng bisita. Isang minuto na siyang nakaupo sa loob pero hindi dumarating ang bisitang sinasabi nito. Naiinip na siya dahil pinaghihintay pa siya. Nandito na ang mga bisita mo, Miss Valkyrie. Bungad ng babaeng warden. Mga bisita? Wow, feeling ko tuloy artistahin na ako. Sumandal siya sa monoblock chair at nakadekwatro pa nang umarap sa 3 taong pumasok sa kwartong yon. Si Levi, Trixie at may isang matangkad na lalaki ang may dalang attache case na pumasok sa loob ng kwarto. Tahimik lang si Levi nang pumasok sa loob. Si Trixie naman kitang ngiti sa mukha na makita siyang nakaposas. Akala ko pa naman baby mag-isa ka lang. Namiss pa naman kita. Malandiniyang sambit kay Levi na ikinaigting ng panga nito. Hindi kami pumunta rito para makipagbiroan sa'yo, Catalea. Attorney please pakisampal sa mukha ng babae niya ng papeles. Sambit ni Trixie. Abogado nga ang kasama ng dalawa. Miss Johnson, here are the papers for your annulment. Ang pagkakakulong mo isa sa matinding grounds para ipawalang bisa ang kasal niyo ni Levi? Seryosong sambit ng abogado. Levi, are you sure you want to annul our marriage? Sigurado ka ba, baby? Mahal kita, Levi. Mangiyak-ngiyak niyang sambit sa asawa. Shut up, Kath. I've had enough of your games. Kung mahal mo ko, hindi mo sana pinatay ang mahal ko sa buhay. Paano pa ako magtitiwala sa'yo? Kinamumuhian kita, Catalea. You don't deserve to be loved. Galit na sigaw ni Levi sa kanya. Time will tell, Levi. Time will tell. Paulit-ulit niyang sambit habang nakatitig sa mukha ng binata. Yes, Catalea. Time will tell kasi itutuloy na namin ang kasal. Sayang nga lang hindi ka pwedeng pumunta kasi nga nakakulong ka. Sign it. Utos sa kanya ni Levi. Nataranta naman siya at mabilis na napirmahan ng mga dokumento. Tumayo siya at tinawagan ng babaeng warden. So, napirmahan ko naman. Pwede na siguro akong bumalik, no? Gutom na ako. Di man lang kayo nagdala ng merienda. Napaka-boring yung kabanding. Promise. Kita mo na, honey? Wala talagang modo yung babaeng yan. Walang breeding. Mamamatay tao. Maarteng sambit ni Trixie kay Levi. Will you just shut up? Ines na baling ni Levi sa babae. Napaismid na lamang siya sa mga ito. Napahagikik siya nang marating na siya sa kanyang selda. Kanina sinabi niya sa warden na ayaw na muna niyang tumanggap ng bisita, lalo na kung si Stanford o ang babaeng yon. Holy crap! Malakas na daing ni Mr. Constantine, ang abogadong kinuha niya upang magtrabaho sa annulment papers nila ni Kath. Bakit, attorney? Natatarantang tanong ni Trixie na masayang masaya kanina nang marinig nitong mag-a-apply siya ng annulment. Ipinagtapat niya ang lahat sa babae nang dumating ito. Naintindihan naman siya nito at sinabing tanggap nito ang lahat. Napamura na rin siya na makita ang dokumentong piniramahan ni Catalea Valkyrie. Di siya makapaniwala sa ginawa nito. Hindi naman to pumirma. Sa halip ay nagdrawing ito ng male organ. Isang tayong-tayong male organ at 2 itlog. Muli siyang napamura sa kawalan. Nasayang lang ang oras niya at ang bayad sa abogado para sa araw na to. Naisahan na naman siya ni Catalea. Walang hiya talaga ang babaeng yon. Mura ni Trixie na hindi na nakapagpigil pa. Naisipan nilang bumalik pero ang sabi ng warden, ayaw na raw munang tumanggap ng bisita ni Kath kaya tumawag na lang siya kay Franz upang sabihin ang ginawa ni Catalea sa papeles. Honey, babalik ka na ba sa Stanford Mansion? Malambing na tanong ni Trixie. Magkatabi sila sa loob ng sasakyan. Yes, I will be back in the mansion. Ikaw lang ba? Hindi mo ba ako isasama? Listen, Trixie. Gusto ko muna mapag-isa. May diin niyang sambit sa babae. Are you mad? Makinig ka. Bakit mo sinabi kaninang itutuloy na natin ang kasal? Did you see what she did? I'm sorry. Excited lang ako at gusto kong malaman niya na akin ka na ulit, honey. Anito. Iuuwi na muna kita sa condo mo, then please, leave me alone. I need time for myself. Tumahimik ng babae at wala na tong magawa pa nang ihatid nito sa kondo. Napabuntong hininga siya nang dumaan sila sa boulevard kung saan maraming mga payong-payong na nakatambay at nagtitinda ng mga street foods. He remembered the wedding day dahil dito sila dumaan pagkatapos ng kanilang civil wedding. Sa isang banda ng kanyang puso, kumukurit pa rin sa tuwing iisipin ang masayang alaala ni Nani Kath. Pero mas dumaig pa rin ang galit sa puso niya dahil sa kasalanan nito.
Kuya, maghanap ka ng parking space. Gusto kong kumain? Aniya sa driver. Tumigil naman to sa isang bakanteng lote. Pati siya naiinis sa sarili kung bakit bumalik ulit siya sa lugar na to. Bumili siya ng 6 na stick ng kwek-kwek at umupo malapit sa dalampasigan. Nasa kalagitnaan siya ng pagkain niya nang tumulog ang kanyang cellphone. Hello boss, kasama ko si Kat? Wika ni Franz mula sa kabilang linya. Binigay ni Franz ang cellphone kay Catalea. Hello baby, nagustuhan mo ba ang drawing ko? Mananalo na ba ako sa poster making contest? Bigla siyang napamura sa sinabi nito. Bakit nasobrahan yata ang kakulitan ni Catalea? Nakakapanibagong inaasal nito kung araw-araw niya itong makakasama. Siguradong isa-isang malalagas ang buhok niya. Why did you do that? Tanong nito. Akala ko nga may pa-contest kayo eh. Pero seriously baby, pipirmahan ko yan. Pero next week na ha? Huwag ka mag-alala my dear husband. Hindi naman kita isasako eh. I will set you free. Iyahanda ko lang sarili ko pero palalayain pa rin kita. Don't worry baby. I will start unloving you by the time that you will be my ex-husband. Mahaba nitong salaysay. Dapat mo nang pirmahan dahil ayoko nang may connection pa sa'yo. Oh, yan lang ba? For your info baby, wala ka naman talagang connection sa akin. Dahil hindi naman ako poste ng Meralco, lalong di rin naman ako water district. Kat, magseryoso ka naman. Dinig niyang sambit ni Franz sa babae. Pero sa'yo, Police Pogi, willing ako magpa-connect ng kuryente, tubig, internet, wifi. Humahalakak na sambit ito kay Franz. Next week, I'll send back the papers at sa ayaw at sa gusto mo, pipirmahan mo dapat. Sambit niya. Ewan niya kung bakit bigla na lamang siyang nainis. Pero, hindi ko alam. Hindi ako marunong pumirma. Seryosong sambit nito. Bigla na lamang pinatay ang tawag. Kath, magseryoso ka naman. You see, hindi ito laro. Ba't parang ni-enjoy mo ang pagkakakulong mo? Tuwang-tuwa ka pa ay nakapatay ka na ng tao. Pinatay mo si Mayor. Malakas na sambit ni Franz sa kanya pagkatapos niyang patayan ng tawag si Levy. Well, Mr. Pogi. Ano mo bang tayong dalawa lamang ang naririto sa visitor's room? Kung aakitin kita, bibigay ka ba? Pagbigyan mo naman na ako. Nakakatigang sa loob ng rehas. Mamaya lalabas ng pimples ko sa sobrang tigang ko na. Lumapit siya kay Franz at mabilis umupo sa kandungan nito. Nakita niya ang paggalaw ng Adam's apple nito na bigla siyang umupo. Paano ba naman, natamaan niya ang bukol nito sa gitna. Para mas iinit pa to at ginalaw-galaw niya ang kanyang bewang habang nasa kandungan ng binata. Tinaas baba niya ang kanyang pangupo. Ang tigas na. Dahan-dahan siyang gumiling ng paikot. Ramdam niya ang paninigas nito na ngayon parang yero na ang katigasan kumpara kanina. Tila biglang natauhan ng binata. Bigla siya nitong inangat mula sa kandungan nito. Pawis na pawis si Franz pero ang balat sinlamig ng yelo. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng titig ang binibigay nito ngayon sa kanya. Para siya nitong hinuhubaran na ewan. Malakas siyang napatawa. Effective pa rin palang beauty ko kahit nakakulong na. Diretso siyang tumayo at tumitig sa tila natulalang polis na ubod ng gwapo. Pero akala niya tatauhan na ang binata, ngunit bigla tong lumapit sa kanya at siniil siya ng halik sa labi. Don't provoke me, baby. Pinatigas mo tapos titigil ka? Pwes, itutuloy ko. Di na siya nakaligtas sa malabakal nitong kamay nang kinulong siya sa mga bisig nito. Nakaposas ang dalawang kamay niya kaya malayo siya nitong diniin sa pader, mapusok na hinalikan hanggang siya mismo nahulog na sa mainit itong labi at mabangong hininga. Inihain mong sarili mo? Kakainin kita ngayon, Catalea Valkyrie. Nalalasahan niya ang matamis itong bibig. Mamma mia! Nasambit niya nang buksan itong zipper ng pantalon at ibinaba ng bahagya ang underwear at pantalon nito. Sit on my top, baby. Di niya alam kung itutuloy pa ba niya dahil ngayon pa lamang gusto niya nang himatayin na makita ang alaga ni Franz. Totoo nga ang alamat ng mais. Mabilis sa mga naging pangyayari at nagkaroon ng kaganapan ng sa pagitan nilang dalawa. Franz, did you... Kapwa sila natigilan na makitang nasa loob na ng visitor's room si Levy. Nakakuyom ang kamao nito habang nakatingin sa ayos nilang dalawa. Tumayo silang dalawa ni Franz at inayos ang gusot itong damit. Biglang lumapit si Levy sa binata at 3 suntok ang pinakawalan nito kay Franz. Sapol sa mukha ang binata. Hey, will you just stop?
Sigaw niya kay Levi. Alam niya nagtitimpi lang si Franz dahil boss nito ang kalaban. You are such a whore, Cataleya. By the way, Franz, I heard what happened to both of you over the phone. That's why I rushed here. Hoy, Levi. Ano bang kinagagalit mo, ha? Nakalimutan mo na bang hinarap mo sa pagmumukha kong babae mo? Tsaka ano ngayon kung may mangyari man sa amin ni Franz? This is just a manifestation that I could have another you in just a second, a minute, and even after an hour. Lastly din, wala nang tayo, diba? Dahil kinamumuhian mo ko? Malakas niyang sambit. I just came here to warn him. Ayoko mahulog siya sa gayuma mo, kagaya ng ginawa mo sa akin. Warn him? Concern ka sa kanya pero kulang na lang sirain mo yung mukha niya? Boss, can we talk outside? Ibabalik ko lang si Kat sa room niya. Sabad ni Franz. Yeah, sure. Tayong sambit ni Levi na hindi tinatanggal ang titig sa kanya habang palabas siya ng kwarto. Levi Nathaniel's POV. Pagkaalis niya ng police station, dumiretso siya sa isang bar. Pinauwi na muna niya ang driver niya at sinabi niya rito kung anong oras siya susunduin. Mag-isa lang siyang umiinom sa bar. Ayaw na muna niyang may kasama. Boss, alam kong galit kayo sa kanya, pero gusto ko pong sabihin sa inyo na noon pa man, gusto ko na siya. Ngayon may sapat na dahilan na siya upang makuha si Cataleya. Sana naman po, maintindihan niyo ako sa desisyon ko. I want her, and I'll make her mine. Kahit nasa loob siya ng kulungan o naging masumaman siya sa mata ng iba, aangkinin ko pa rin siya? Parang sirang plakang paulit-ulit tumatakbo ang mga salita ni Franz sa utak niya. Franz, she is a dangerous assassin. Sambit niya rito. Yes, I know. Pero kung sa gantong kahirap na sitwasyon kami magkakalapit, then why should I care? Kagaya nga na sinabi ko nung una ko pa lang siyang nakilala, gustong gusto ko na siya. Ngayon pa ba ako aatras? She is mine. The moment she let me in. Dagdag pa nito. Kumuyom ang kamaon niya sa oras na yon. Di niya alam kung ba't nangingialam pa rin siya. He's supposed to be angry at her. Tutulong na rin ako sa investigasyon. Naniniwala ko inosente si Kath. Kung lalaya siya, I will marry her. By that time siguro, annulled na kayo, di ba? Nakakabing katahimikan ang naisagot niya sa sinabi ng polis. She is mine. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit niya nasabi yon. Nakakalokong ngiti ang pinakawalan ni Franz nang marinig ang sinabi niya. Why are you laughing at me? Nagtataka niyang tanong. Boss, she is mine. I had her first. What? What did you say? Tumayo si Franz at bigla na lang siyang iniwang mag-isa. Hinayaan na lamang niya itong umalis. Hindi rin nagtagal, umalis na rin siya. Nakasampung baso na siya ng alak, ngunit hindi pa rin siya tumitigil kaiinom. Ang waiter umiiling na lamang kapag humihingi pa siya. Alam niyang lasing na siya pero gusto niyang magpakalasing pa hanggang wala na siyang maramdaman. Gusto niyang maging manhid ng mga oras na to. Masakit ang pagkamatay ng ama niya. Masakit ang katotohanan na ang mahal niya, ang kumitil sa buhay ng dali niya, at ang tauhan niya'y handang angkinin ang babaeng kinamumuhian niya ngayon. Something is not right, sigaw niya sa isip niya. Boss, umuwi na po tayo? Dinig niyang sambit ng driver sa kanya. Tinulungan siya nitong makatayo hanggang sa narating nila ang kanyang sasakyan. Nanlalabo na ang kanyang paningin at hilong-hilo na rin siya. 3 beses na rin siyang sumuka dahil sa sobrang kalasingan niya. Habang pauwi ng Stanford Mansion bigla, may humarang na itim na van sa unahan nila at bumaba ang mga armadong kalalakihan. Hindi niya maaninig masyado ang pagmumukha ng mga armadong tao dahil sa kalasingan niya. Pero kitang-kita niya ang pagtutok ng baril sa kanila ng mga taong hindi niya kilala. Napapikit na lamang siya, letting them kill them, pero tila wala siyang narinig na kahit isang putok ng baril. Ang kanyang driver hindi alam kung tumakbo ba o nanatili sa loob ng sasakyan. Binuksan niyang muli ang kanyang mata at nakita niya, isa-isang tumumba ang mga lalaki sa lupa. Lumingon siya sa likuran at naaninag niya isang taong nakaitim. Sinubukan niyang kilalanin to pero tayong 2 baril lamang sa 2 kamay nito ang naaninag niya. Pagkatapos sumakay ito sa motor at bigla na lamang umalis. He closed his eyes again, feeling safer now, and thanking that unknown person who just showed up from nowhere and saved them. Akala niya katapusan na niya. Sino kaya ang mga armadong lalaking gusto siyang patayin? Sa kulungan. Nagising siya kinabukasan dahil sa amoy na masarap na pagkain. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nasa loob ng kwarto niya si Franz. May dalang katerbang pagkain. May fries, fried chicken, pizza at lahat ng paborito niya kompleto. Nakakapasok ang hinayupak dahil sa VIP lamang ang seldang yon.
Mas maganda pa nga sa 5-star hotel ang lugar niya. Pero si Josh Klein Mondragon Johnson ang nagbabayad ng kwartong yon. Bigla siyang sumimangot na makitang parang fiesta dahil sa napakaraming pagkain na dinala ni Franz. Mabait naman pala ang gago. Bigla niyang hinawakan ng isang ngipin niya. Kahapon pa kasi yon nangingilo. Ba't sumimangot ka, sweetie? Eto na nga mga pagkain. Alam kong mga pagkain yan. Ang bobo, no? Galit ako sa'yo dahil kung di ka pa naka-score, hindi ka pa manilibre sa akin. Ilang linggo akong kumain ng pagkain pampreso. Gagi ka talaga. Mukha ka talagang kepyas. Sigaw niya rito. Sorry na. Ngayon lang ako nakasahod. Sige. May excuse ka pero wag ka makikihati ha. Akin lang lahat ng to. Hinampas niya ang kamay nito nung aktong kukuha ng isang slice ng pizza. Ay, sweetie, kung makaarte ka naman, para ka ng si Samara, yung buraot at patay gutom mong best friend. Natatawang sambit ng binata. Talaga? Oo. Edi kumain ka? Binuksan niya ang ketchup ng fries at kinalat yan sa mukha ng binata. Hoy, anong ginagawa mo? Wag na wag ka magsasalita ng ganyan ha. Lalo na sa mga kaibigan ko. Lalong-lalo na kay Samara na mas maganda at sexy pa kaysa sa akin. Sweetie naman, mas maganda ka kaysa babaeng yun. Malaki ang bunganga. Pwede nang pasukan ng Russian missile. Franz, hindi ako nagbibiro Isang lait pa dun sa kaibigan ko, may kalalagyan ka talaga. Banta niya rito. Sorry na, sweetie. Humingi to ng paumanhin. Kukuha na naman sana to ng fries pero mali na naman niyang tinapik ang kamay nito. Sinabi ko naman sa'yo, kulang pa sa akin to, Mr. Sweetcorn Siguro, lahat na naging jowa mo magkaka-ulcer na, no? Ang takaw-takaw mo. Natawa siya sa sinabi ng binata. He is so cute. Oo nga naman, no? Walang pangit na jeller. Kung jeller ka tapos pangit ka, ibig sabihin ampon ka. O di kaya pinulot ka lang sa kangkungan. Talagang mahaba ang pasensya ni Franz dahil hindi talaga ito kumain. Pagkatapos ng ilang minuto, naubos na niyang lahat ng pagkaing dala nito. 3 beses pa siyang dumigay habang hinihimas ang kanyang tiyan. You see? I told you. Kulang pa to sa akin. Tapos ka na bang kumain? Oo. May pwede pa bang kainin? Sweetie. Ako naman kakain sa'yo. Tumayo to at binuhat siya at inihiga sa kama. Sumigaw siya nang bigla itong nagtanggal ng saplot sa kanyang harapan. My God! Kaya aga-aga tayong-tayo na naman yung sweet corn mo. Nakanganga niyang sambit. Mabilis tong gumalaw at tatanto niyang wala na rin siyang suot. Lahat ng ngayata ng santo ay natawag na niya dahil sa matinding sarap nararamdaman ng oras na yon. Napakatagal na ni Franz sa kanyang ibaba. Tila nag-e-enjoy to sa pagkain ng kanyang potahe. Franz, hindi unlimited yan ha. Tumigil ka na't baka maihipa ako sa mukha mo. Ani at kumikibot ang mani niya dahil sa pagsipsip ng binata rito. Sorry sweetie, masarap kasi. Binilikan nito ang kanyang bibig at muli siyang hinilikan. Di nagtagal, hinawakan ng dalaga ang alaga nito at tinutok sa kanyang butas. Sandaling pinigilan ang paghinga habang pinapasok nito ang alaga sa loob niya. Napakabilis itong gumalaw at walang tigil din ang pagmumura at pag-ungol niya. Napapamura siya sa lalaki kapag sinasagad nito. Parang sinasaksak siya sa tindi ng sarap. Habang gumagalaw ang binata, iniikot-ikot din niya ang bewang niya upang salubungin ang bawat galaw nito. At kapag nagsasalubong sila, mas may tumatalsik mula sa kaibuturan niya. Habang tumatagal, lalong sumasarap hanggang sa kapwa na sila umungol at tinatawag ang pangalan ng isa't isa. Nag-sideways siya para mahalikan siya ni Franz. Ang dalawang daliri nito. Nagsimula na ring magtrabaho kaya dobleng sarap ang nararamdaman niya. Nakinig ang kanyang magkabilang hita hanggang sa marating niya na ang suktulan. Sabay silang bumagsak sa kama. Franz, pwede bang kunin ko ng susi ng seldang to? Mukhang ako na yatang magpapakulong sa sarili ko. Sweetie, you can't escape from me. I am the boss here. Anito at sa kaniyakap siya ng pagkahigpit. Hoy, bumangon ka nga dyan. Ginuto mo na naman ako. Tinapik niya ang mukha nito ngulit nakatulog na sa pagod ang hinayupak. Wala siya magawa kundi yakapin na lang to. First crush din kita. Hayop ka? Napahilot si Levi sa kanyang sentido nang magising siya kinabukasan. Napaupo siya bigla sa kanyang kama na matandaan ang nangyari kagabi.
Kahit hilong-hilo siya, alam niya, tandang-tanda niya, may mga armadong tao na nang ambush sa kanila, ngunit hindi natuloy dahil sa isang taong nagligtas sa kanila ng driver niya. Sino kaya ang taong yon? Kung di dahil sa taong nagligtas sa kanila, siguro malamig na bangkay na sila ngayon. Lumabas siya at nakita mga pulis na tila naghihintay na magising siya. Tinawagan pala to ng driver niya. At ang driver na rin mismo nagbigay detalye sa mga ito tungkol sa naganap kagabi. Honey, okay ka lang ba? Oh, I'm really very sorry. Mangyak-ngyak na sambit Trixie nang dumating to sa manson. I'm fine. Masakit lang ang ulo ko? Sagot niya rito. Nagpaalam na rin ng mga pulis pagkatapos siya ma-interview. Payo ng mga to mag-ingat na lamang daw siya dahil hindi niya alam kung sinong kalaban niya. Kahit siya walang akaalam-alam kung sinong gusto siyang ipatumba. Si Cataleya? Imposible dahil nakakulong na to. Napamura siya na isipin muli ang naabutan niya kagabi. Hindi niya matanggap na papalitan siya kaagad ng asawa at sa kaibigan pa nito na isa rin sa mga tauhan niya. Galit siya. Sobra pero may bahagi pa rin ng puso niyang naiinis tuwing iisipin na magkasama sina Franz at Kath palagi sa kulungan. Parang ini-enjoy pa ng babae ang pagkakakulong nito. Parang gustong-gusto rin talagang magpakulong. To think, kusa tong nagpahuli sa mga pulis nang walang kahirap-hirap. Honey, nandito ng breakfast mo. Kumain ka naman. Tingin ko nangangayayat ka. Kung may problema ka, nandito lang ako. Malambing nitong sambit habang dinadalan siya ng pagkain sa tray. Thanks. Pasasalamat niya nang ilapag nito ang pagkain sa mesa. Honey, siguro lesson learned na rin sa'yo ang nangyari kagabi, right? Maybe it's all about politics. Siguro may connection yan sa politika. Hindi ba't ikaw ang tatakbo sa sunod na election, honey? Isn't it that you will be the one to replace your dad? Nagsalin to ng orange juice sa baso at nilatag sa tabi ng plato niya. Wala pa akong sinabihan tungkol sa politika na yan, Trixie. How did you know? Tanong niya rito. Umiti lang ang babae. Umupo na sa kanyang tabi at uminom muna ng juice bago nagsalitang muli. Ah, ganun ba? Sinabi kasi sa akin ng daddy mo ng birthday niya. Paliwanag nito. Yes. Tatakbo ako mayor dahil pangarap yun ni daddy for me. Nandiyan naman half-sister ko para turuan kong magnegosyo. Pero baby, nakita mo naman kagabi, di ba? Your life is in danger kapag papasok ka sa politika. Hindi titigil ang kaaway niyo hanggat hindi kayo, alam mo na. You see? First of all, wala akong kaaway. At kung sino man ang gustong mapahamak ako, they will not win. Dahil nandiyan ang Diyos. May hangganan din lahat ng kasamaan. Totoo yan. Tulad na lang ng babaeng yun na inagaw ka sa akin. Naiinis na sambit ng babae. Don't ever mention her name again, Ania. Bakit? Bakit ayaw mong pakinggan ang pangalan niya? Naalala mo pa rin ba siya? Namimiss mo ba siya? Levi, tandaan mo. She'll be signing the papers today at ako ang personal na pupunta sa kulungan para pirmahan niyang papeles. Ako ang pupunta, Trixie, at hindi ikaw. Hiyaw niya sa babae. Watch me, Levi. Tumayo ito, kinuha ang folder na iniwan kahapon ng attorney. Mga bagong papeles para sa annulment nila. Hey, I told you wag kang mangingialam. Tumayo siya at hinabol ng babae ngunit hindi niya na to inabutan dahil mabilis na tong sumakay sa kotse at pinandar ang makina. Pinaharurot ng mabilis ang sasakyan. Malakas na murang pinakawalan niya at dali-daling kinuha ang susi ng kotse niya at hinabol ang nobya. Kahit hindi pa nakapagbihis, pinaharurot niya na ang sasakyan na tila siya ang hari ng daan. Can I talk to Cataleya Valkyrie Mondragon Johnson? Sabihin mo si Trixie ang bisita niya, yung inagawan niya ng fiancé. Direktang sambit ni Trixie sa babaeng warden. Alam niya na yayabangan to sa kanya dahil bagyang nakataas ang kili nito na makita at marinig ang pinagsasabi niya. She knows she's sound unrespectful, pero kailangan niyang papirmahan kaagad ang babaeng yon. Kailangan niyang kunin muli si Levi at sa lalong madaling panahon, kailangan ma-grant ng annulment nito. Nagdial ng telepono ang warden at may kinausap tong saglit. Marahil ang guardian na naka-assign sa loob. Miss, ang sabi daw po ni Miss Valkyrie, no foods, no entry daw po. Sambit ng warden sa kanya. Bullshit. Sang patakaran niya nakuha yan. Sabihin mo nagmamadali ako. Sigaw niya sa babae. Narinig niyang sinabi ng babaeng warden ang sinabi niya sa kausap ito sa telepono. Miss, I'm sorry po, pero we respect your decision na kapag ayaw, di talaga kami nagpapapasok ng bisita. Medyo natatawang sambit ng warden. No foods, no entry daw po talaga ang bili ni Miss Johnson. Koko po sa inyo may malapit na fast food sa kabilang kalsada. Pumunta na lang po kayo.
Pagbigyan niyo na po ang hiling niya para makapasok po kayo. Pesteng babae. Napakasigurista. Wala siya nagawa kundi sundin ang sinabi ng karibal. Wow! Masunurin ka rin naman pala, Trixie. Pumapalakpak niyang sambit na makitang babae. May dalang dalawang plastic na puro pagkain ng laman. Nilatag nito ang mga plastic sa mesa. Hinalungkat ang bag nito at nilabas ang isang folder at ballpen. Wala bang ibang ballpen? Yung pangmayaman. Yung Susana ng dating? Pantaya sa loto lang yan eh. Nakasimangot niyang sambit sa babae. Hoy babae, hindi ako nakikipagbiroan sa'yo ha. Pirmahan mo na. Teka, check ko muna kung masarap ang dala mong foods. Baka mamaya panis na to tulad ng pagmumukha mo. Isa-isa niyang tiningnan at inamoy ang mga dala nito na nasa loob ng styro. Ang sarap naman. Salamat, Beshi. Masaya niyang sambit sa babae. Kath, are you okay? Pareho silang lumingon at Trixie sa pintuan at nakitang bagong dating at bagong ligo na si Franz. Ngumiti lang siya sa lalaki nang makita ito. Amoy na amoy ang gel at lotion ng binata. Masarap gawing hapunan ng gwapong pulis. Umupo ito sa tabi niya. Hey, Mr. Policeman, hindi ba't bawal makinig sa pag-uusap during visiting hours? Nakasimangot at sambit to Trixie. Hindi siya ibang tao, miss. Sagot niya. Yup, dahil kami na. Pagsang-ayon naman ni Franz. Pumalakpak naman sa tuwa si Trixie. Tila napakagandang balita ang narinig nito mula sa bibig niya. Yeah, that's true. At wag kang mag-alala dahil simula ngayon, iyong-iyo na si Levi. Kinamumuhian niya ako. Alam ko, nasusuka siya sa isang kagaya kong pumatay sa dad niya. At handa ko namang tanggapin ang lahat eh. Pero sa lahat ng paghihirap na naranasan ko ngayon, I'm thankful na nandito si Mais. Si Franz. Sige, kung ito magpapatahimik sa'yo, ba't ko naman patatagalin pa, di ba? Sana maging masaya kayo sa piling ng isa't isa. Hangad ko ang kaligayahan ninyo ni Levi. Mahina niyang sambit. Ha? Really? So kayo na ni Franz? In just a short span of time, naging kayo na? Nangungutyang tanong ni Levi na nakatayo lang pala sa may pinto, nakikinig sa pinag-uusapan nila. Boss, we already talked about this. Sabad ni Franz. Eto na oh, para sa ikatatahimik ng lahat. Levi, salamat sa konting oras na nagkasama tayo. Sana balang araw mapapatawad mo ako? Sambit niya na diretsong nakatitig sa mukha ng binata. Bigla na lamang siyang napaiyak. Kath, I know masakit para sa iyo ito. Oo, napakasakit talaga, Franz. Dahil hayop ka. Tinatapakan mo yung paa ko, no? Masakit yung combat boots mo. Sa ingrown ko pa. Papatayin kitang hayop ka? Naiiyak niyang sigaw sa katabing si Franz. Ay, sorry, sweetie. Niyakap naman siya ng binata at napasubsob naman ang mukha niya sa leeg nito. Oh, ano bang tinutunganga mo dyan? Ninyong dalawa. Ayan na nga oh, pirmado na kaya go out and celebrate. Taboy niya sa dalawa. Catalea Valkyrie, you're really unbelievable. Kulungan to at hindi to hotel. Wika ni Levi na makita ang pag-amoy niya sa leg ni Franz. Teka, paano ka pala nakapasok, Levi? Hindi ba't bilin ko sa warden na pag may bisita ako, no food, no entry? Wala sa sariling nasabi niya kay Levi tungkol sa patakaran niya. Tila na estatwa naman ang tatlo sa sinabi niya. Hindi bale. Sa kasal ninyo magpa-take out kayo para sa akin ha? Total ako naman pumirma, di ba? Natatawa niyang sambet sa dalawa na hindi makapaniwala na napakadali niya lang mag-move on. Dear husband, I already unloved you. Huli niyang sambit kay Levi bago naglakad paalis sa visitor's room. Malayo na siya ngunit dinig pa rin niya ang diskusyon ni na Franz at Trixie.